Nagawa rin naming malibot ang unang palapag sa lumang mansyon nang walang nagiging aberya. Siguro dahil kasama namin si Esther kaya hindi kami kinagambala ng kapring nakatira dito. Habang patagal ng patagal kami sa loob ng lumang mansyon, ay unti-unti namang nagtataasan ng balahibo ko. Alam mo yung parang may nakatingin sa'yo at sa ginagawa mo. Ganoon ang nararamdaman ko. May dala kayong sigarilyo, hindi ba? Bigla ang tanong ni Esther. Oo, bakit? Kanina ko pa kasi nararamdaman ng kapreng nakatira dito na nakasunod sa atin. Ani Esther. Natigilan kaming magkakaibigan at nagkatinginan na lamang. Ano raw? Kanina pa nakasunod sa amin ang kapreng nakatira dito. Ibig sabihin ay iyon din ang kanina ko pang nararamdaman na nakatingin sa amin. Dali-dali kong kinuha ang sigarilyo na nasa bulsa ko at iniabot iyon kay Esther. Kinausap ni Esther ang kapre. Nakikinig naman kami habang kinukumbinsi niya ang kapre na huwag nang sumunod sa amin. Ilang beses pang kinausap ni Esther ang kapre bago kami tuluyang igiyan ni Esther paalis sa unang palapag. Ngunit bago yon ay inilapag niya muna sa may bintana ang dalawang sigarilyo na magsisilbing offering daw para hindi na kami sundan ng kapre. Hanggang sa makalibot kami sa buong mansyon ay hindi na kami muli pang ginambala ng kapre ayon kay Esther. Naging maayos naman ang pagkuha namin ng mga video. Nang matapos din kami kaagad ko nang ipinasa sa kanilang lahat iyong mga video na nakuhanan namin kung sakali man na mawala ulit iyon. Palabas na sana kami sa lumang mansyon nang makita ko ang isang pinto. Hindi ko na sana papansinin kung hindi lamang pakiramdam ko'y parang may humihigop o tumatawag sa akin papalapit sa kwartong iyon. Unot na akong nilapitan iyon at kaagad na binuksan ng siretura ng pinto. Ganoon na lamang ang gulat ko nang makita kung anong nasa loob ng kwartong iyon. Isang napakatangkad, maitim, mabuhok, malaking pangangatawan ng kapre ang nakita kong nakaupo sa kama. 2 beses akong pumigat at nagmulat upang kumpirmahin kung totoo nga bang nakikita ko at hindi nga ako nagkakamali. Isa nga iyong kapre. Ramdam ko ang pagtatayuan ng mga balahibo ko, lalo na nang magtama ang aming mga paningin. Kanina ko pa gustong umalis sa kinatatayuan ko, pero parang nasimentohan yata ang mga paa ko at hindi na ako makaalis pa sa kinalulugaran ko. Kung hindi pa ako hinila ni Esther paalis sa lugar na yon, ay hindi pa ako tuluyang makakaalis. Pag-aalis namin sa lumang mansyon ay dumiretso na kami sa bahay ni Tita Joy at doon namin pinag-usapan ang mga nangyari kanina. Kahit ang mga kaibigan ko hindi makapaniwala nang sabihin ko kung ano yung nakita ko kanina. Ngayon ko na rin ipinapa-edit sa video editor ko ang mga video na kinuhanan namin kanina para makasigurong may upload na talaga yon. Mabuti naman at nakapag-upload na rin kami ng video matapos lamang ng pag-e-edit doon. Nagpakuha pa nga akong muli ng video sa videographer ko at doon ko isinlaysay ang naging karanasan ko nang makita ang kapreng iyon. Si Esther naman ay niyaya kong iahatid ko na sa kanila, pero ang sabi ni Tita Joy ay rito raw siya sa bahay matutulog at magkatabi silang dalawa sa higaan. Maaga akong nagising kinabukasan. Umagang-umaga pa lamang ay ramdam ko na kaagad ng mayroong selebrasyong nagaganap sa barangay dahil na rin sa malalakas na tugtog pang piyesta na nagmumula sa malalaking speaker na nakalagay sa mga sasakyan. May mga tao na rin pumunta rito sa bahay ni Tita Joy upang makikain. Marami ang nakipiesta kina Tita Joy, pero ang mga kapitbahay, mga politiko at kung sino-sino pa. Ang ilan nga sa kanila niyaya pa kaming magkakaibigan na sumali mamaya sa mga palarong inihanda nila para sa barangay na hindi naman namin matanggihan. Bukod sa nakakayay mismong kapitan ng barangay pa talagang nag-imbita sa amin. Sa piyesta na ubos ang buong maghapon namin at ngayong gabi papunta kami sa covered court ng barangay para naman manood ng Miss Gay. Kasama rin namin si Tita Joy, si Esther at ang nanay ni Esther. Kanina habang nasa daan kami papunta rito, ay pinilinan pa kami nilang tatlo na huwag makikipag-usap sa kahit na sino mang sumubok na kumausap sa amin.
Dahil tulad nga ng sinabi ni Esther na mayroon daw mga aswang na humahalo sa mga tao upang makahanap ng mabibiktima. Ang sabi nila ay mayroon din daw aswang na nagbibigay ng panlunas sa kahit na anong klase ng karamdaman at mayroon din namang aswang na nagbibigay ng itim na salamangka sa mga tao. Madali mo lang naman daw malalaman kung aswang na nga ba ang kaharap mo. Una kapag tumitig ka sa mga mata nila at ang refleksyon mo'y nakataas sa baba. Pangalaway pwede mo ring malaman kung aswang ba sila kapag tumuwad ka tinignan mo ang kabuuan nila sa pagitan ng iyong mga hita. Kapag nagiba ang kanilang anyo, isa lang ang ibig sabihin niyon. Pangatlo, malalaman mong aswang ang nasa harapan mo kung makikita mong walang gutli sa ibabaw ng kanilang mga labi. Madali lang naman to labanan o paslangin ng mga aswang. Kailangan mo lang ng bawang at asin. Kung hindi naman ay krus at rosaryo, pwede mo ring gamitin ang buntot pagi bilang panlaban sa mga aswang dahil takot ng mga yun sa tunog at hagupit niyon. Panghuli sa mga binilin ko sa inyong lahat, huwag na huwag kayong tatanggap ng kahit na anong klase ng pagkain na iaabot sa inyo ng kung sino man delikado. Ani Tita Joy. Tumango naman kaming lahat bilang pagsang-ayon sa kanilang gusto. Pagkatapos ng mga bilin ni Tita Joy sa amin, ay niyaya kong humiwalay sa grupo namin si Esther. Gusto ko kasing maglibot-libot muna at baka makakita nga ako ng aswang. Kasi kung magkakataon ay magandang pangyayari iyon, lalo kung makukuhanan ko pa ng video, paniguradong magbabiral ang video ko. Marami ba talagang aswang dito na nagpapanggap lang bilang mga tao, Esther? Tanong ko sa kanya. Binalingan niya ako. Nakakita ka na nga kahapon ng kapre, hindi ba? Kaya oo, at totoo ang mga aswang at kahit na anong klaseng elemento pa yan. Alam mo, hindi talaga ako naniniwala sa mga katulad nila nung unang punta ko rito. Pero ngayon na ilang araw pa lamang nandito at ganito na kaagad ang nararanasan ko napapaisip na tuloy ako. Baka totoo ngang may aswang, pero ba talagang gusto nila sa atin? Pagkain ng mga aswang ang dugo at laman nating mga tao. Iyon ang nagsisilbing pagkain nila para mas lalo pa silang magkaroon ng lakas. Napailing na lamang ako. Lalapit na sana kami sa perya ni Esther nang mapansin niya ang isang lalaki na mabilis na tumatakbo papunta sa kung saan. Normal lang naman iyon kung hindi lang naman namin napansin ang dugo na nasa kanyang kasuotan. Iminuwestra ko kay Esther ang daan kung saan pumunta ang lalaki. Sinundan namin ang lalaki hanggang sa makarating kami sa isang gubat. Patuloy pa rin ang paglalakad nito papunta marahil sa pusod ng kagubat ang kinaroroonan namin ngayon. Maingat naman ang bawat kilos namin ni Esther at sinisiguro talaga naming hindi kami gagawa ng kahit na anong klase ng ingay. Tumigil lamang kami ng tuluyan nang tumigil ang lalaki sa paglalakad. Ano yun? Bulong ko kay Esther. Mula kasi sa isang kulungan ay may isang kung anong klase ng nilalang ang pinalabas ng lalaki. Nakakatakot ang itsura niyon. Nababalot ng putik ang buong katawan. Mula sa kinaroroonan ko'y kitang-kita ko rin kung gaano kahaba ang mga kuko niyon. Mahaba at buhol-buhol din ang kanyang buhok at nalilisik ang mga mata habang hinihintay ang lalaki. Siguro marahil ay para pakainin siya. Aswang. Tugon ni Esther. Napasinghap ako. Ibinaling ko ang atensyon ko sa lalaki at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makitang inilabas ng lalaki mula sa isang sakot. Hindi ako maaaring magkamali. Parte iyon ng katawan ng tao at ipinapakain iyon ng lalaki sa aswang. Halika na, umalis na tayo. Marco, paniguradong mapapahamak pa tayo kung mapapansin nila tayong dalawa. Bulong sa akin ni Esther. Tumango ako't sumunod na sa kanyang dahan-dahan na paalis. Isang beses pa akong muling lumingon sa lalaki at aswang bago tuluyang sumunod kay Esther. Awang-awa ko roon sa naging biktima nila. Gusto ko sanang kahit kunin na lamang iyong parte ng katawan ng tao nang sa gayon ay mayroon namang mapagluksaan ang pamilya ng biktima. Pero alam ko naman na hindi iyon maaaring gawin dahil sa oras na lumapit ako ron. Kanina ay tiyak na ako ang susunod na ipapakain sa aswang na yon.
Alam kong naaawa ka sa nakita natin kanina, pero huwag mo nang masyadong isipin pa yon, Marco. Base sa pagkakakita ko doon ay matagal na rin namang patay ang may-ari ng katawan na yon. Kaya wala na rin tayong magagawa para iligtas pa siya.